Mga kapeso Pinoy, kikita ka kaya kung magpa-file ka ng Pag-ibig Multi-Purpose Loan at i-reinvest mo sa Pag-ibig MP2? Umpisahan natin sa kalimitang tanong regarding sa multi-purpose loan ng Pag-ibig. Sino nga ba ang mga qualified na mag-invest o maumutang sa Pag-ibig MPL? Yung mga nakapaghulog na ng 24 monthly membership sa Pag-ibig Regular Savings Program. In short, dapat nakapaghulog ka na ng 2 taon sa iyong Pag-ibig Regular Savings. Magkano nga ba ang pwede mong utangin sa MPL? 80% ng total na nahulog mo at ng employer mo at saka yung kasamang dividends doon ang pwede mong mautang sa MPL. Paano ka pwedeng mag-apply sa MPL? Pwedeng online via virtual Pag-ibig o kaya naman pwede kang pumunta sa Pag-ibig Fund na malapit sa'yo. Magkano ba ang magiging interest mo kung maglo-loan ka sa Pag-ibig MPL? 10.5% per annum o kada taon 10.5% ang patong nila sa utang mo. Pwede ka bang mag-renew ng multi-purpose loan kung sakaling may MPL ka na o may calamity loan ka na? Pwedeng-pwede pa rin kapeso as long as bayad na yung first 6 monthly amortization ng utang mo sa Pag-ibig. So, simulan na natin ngayon kapeso ang sample computation natin. Sabihin na natin na ang total accumulated value mo ay 37,500 pesos. Ano nga ba yung tinatawag nila na TAV o Total Accumulated Value? Ito yung total na nahulog mo plus nahulog ng employer mo at saka yung dividend na kinita nung regular savings account mo sa Pag-ibig. Ngayon, sabi nila, 80% daw max ang pwede mong mautang sa iyong Pag-ibig regular savings. Ibig sabihin, sa 37,500, 80% niyan or 30,000 pesos ang pwede mong mautang. Kung may multi-purpose loan ka na existing na, ileless nila yan sa 30,000 pesos na pwede mong mautang. Kung may existing calamity loan ka naman, ileless din nila yan sa pwede mong mautang sa kanila. Pero, 30,000 pa din ang utang mo sa kanila. Ngayon, ang multi-purpose loan mo ay ileless natin dun sa amount na pwede mong utangin. So, less multi-purpose loan at saka calamity loan. So, kung may multi-purpose loan ka na 10,000 pesos, 20,000 na lang ang net proceeds na makukuha mo. Kung meron ka naman na 15,000 pesos na calamity loan, 15,000 pesos naman ang makukuha mo. Sabihin natin na wala kang existing loan sa Pag-ibig at first time mo to. 30,000 pesos ang uutangin natin. According to GMA News Online noong June 30, 2023, kung ang Pag-ibig multi-purpose loan mo ay nagkakahalaga ng 10,000, 20, ito yung sample computation. Kung 24 months mo siya babayaran, ito yung monthly na babayaran mo sa Pag-ibig. Kung 36 months naman, ito naman yung monthly na babayaran mo sa Pag-ibig. Subukan na nating i-invest yung 30,000 pesos na inutang natin sa MP2. Magsimula tayo ngayong September 2024. 30,000 diretso sa ating Pag-ibig MP2 account. Ngayon, ang dividend rate na gagamitin natin ay ibabase natin sa nakaraang 5 taon na dividend rate na idineclare ng Pag-ibig. 7.05% noong 2023, 7.23% naman noong 2019. I-average natin ngayon ang 5 percentage na ito. Ibig sabihin, ang total niyan ng 5 taon na yan, i-divide natin sa 5 taon. 6.69% ang gagamitin natin na average rate. Hindi ito ang fixed na dividend rate ng Pag-ibig kasi paiba-iba naman talaga ang dividend rate nila. Gagamitin lamang natin to para sa ating conservative computation. Paiba-iba ang computation ng Pag-ibig sa kanilang dividend rate, depende sa kinikita nito. Ilagay natin dito na 6.69% ang gagamitin natin sa loob ng 5 taon. Although, paiba-iba to mga kapeso ha. Ang entitled months natin ngayong 2024 ay 4 na buwan na lang. Paano natin siya na-compute? September hanggang December, 4 na buwan na lamang ang natitira para sa 2024. So, ganito natin i-compute ang dividend income mo para sa 2024. 30,000 times dividend rate na 6.69 times 4 months natin siya,
I-divide natin ngayon sa 12 months. Ito yung tinatawag natin na pro rata muna ang makukuha natin na dividend income. Ayusin lamang natin ang formula. 669 pesos ang dividend income na makukuha mo kapeso. Ibig sabihin sa katapusan ng taon, 30,000 plus dividend income mo, 30,669 na ang kinita mo. Ngayon, yung 30,669, yan yun ngayong panimula natin sa January 2025. Kaya, ang entitled months mo, 12 months na kasi January hanggang December 2025. Tumaas agad ang dividend income mo kapeso. Kaya ang total na pera mo na agad sa kanila, 32,720 pesos. Ganyan din ang gagamitin natin para sa 2026, 27, and 28. Pero sa 2029, ito na kasi yung panlimang taon natin kapeso. So hanggang August 2029 na lang ang computation natin kasi by September 2029, i-withdraw mo na ang iyong MP2 kapeso. So 8 buwan na lang ang natitira. Kung makikita nyo dito, 60 months ang total na hinintay natin or 5 years. Ang total na dividend income ng 30,000 pesos na inutang natin kapeso ay 11,509 pesos. Ang total money naman natin na makukuha ay 41,509 pesos. 30k plus dividend income. Ngayon kapeso, tingnan natin kung kumita ka nga ba o baka mamaya lugi ka pa. Sabi dito sa GMA News Online, kung ang utang daw natin ay 30,000 pesos, subukan natin na 36 months to pay. So 1,108.56 ang babayaran natin. 1,108.56. Ang number of months natin, 36 months to pay or 3 taon tayong magbabayad sa kanila. Ang total loan payments natin, 1,108 times 36 months ay 39,908 ang total natin na naibayad sa pag-ibig. Ibig sabihin, kung ang MP2 natin sa loob ng 5 taon na naghintay ka kapeso ay kumita ng 41,500, less yung total na naibayad natin sa loob ng 3 taon, 1,601 pesos lamang ang kinita mo kapeso. Worth it ba sa paghihintay mo kapeso? Pero syempre, kung tumaas naman ang dividend rate ng 7%, syempre mas malaki pa rin ang magiging net earnings mo. Pero worth it pa rin ba sa loob ng 5 taon na paghihintay ang 1,600 pesos? What if, mga kapeso, may suggestion ako sa'yo. Diba sa loob ng 3 taon or 36 months, maghuhulog ka ng 1,108.56 sa iyong salary loan or multi-purpose loan. What if kapeso, wag ka na lang mag-loan. Yung 1,108.56, idiretso mo na buwan-buwan sa iyong MP2 account. Wala ka pang loan. MP2 account na agad ang diretso. Sabihin natin kapeso na 36 months ka pa rin maghuhulog. Dividend rate mo, 6.69%. Entitled months katulad nung nakaraan, 4 months ang umpisa, pero sa mga susunod, 12 months na. 36 months ang gagawin natin kapeso 1,108. Kung gusto mong gawing 1,100 pesos, walang problema kapeso. Binubuo ko lang para sa ating exact comparison. So sabihin natin ngayon na for 36 months, nakapaghulog ka ng 1,108 pesos kapeso. 39,908.16 din ang nahulog mo, katulad nung binayad mo sa iyong pag-ibig loan sa kanila. Pero ang monthly na hinulog mo sa MP2, ganun din na amount. Pero tingnan mo kapeso, yung dividend income na kinita mo, 10,407 pesos. At ang total money na makukuha mo, 50,315 pesos. Dito, 41,509 pesos lang kapeso nung ininvest mo yung niloan mo na 30,000 pesos. Ngayon, i-compare natin sa monthly amortization mo na 1,108.56 kapeso. 1,108.56 times 36 months. Ang total loan payments mo, katulad lang din, 1,108 times 36, 39,908. Katulad lang din dito. Pero kapeso, tingnan mo yung naging difference. 50,350 na makukuha mo.
less natin dun sa 39,908 na ibabayad mo sana sa Pag-ibig. Tingnan mo yung difference kapeso. 10,407 pesos. Kung uutang ka sa MPL o sa Pag-ibig at ilalagay mo sa MP2, yung 30,000, 1,601 ang kikitain mo sa loob ng 5 taon. Pero kapeso, kung tong 1,108 mo, idiniretso mo na lang sana sa Pag-ibig MP2 at 36 months ka na naghulog, tapos 2 taon ka lang na maghihintay pa para mabuo mo yung 5 years, 10,407 pesos kapeso ang kikitain mo. Wala ka pang hassle na mag-loan, bayaran yung loan mo, paano mo imo-monitor, baka mamaya hindi hinuhulugan yung utang mo sa Pag-ibig, nagpatong-patong na or nalimutan mo na bayaran yung loan mo sa Pag-ibig, magkakaroon ka pa ng dagdag interest. Pero dito kapeso, makalimot ka man na maghulog sa savings mo, wala kang penalty kasi voluntary ito kapeso. Subukan natin kapeso ngayon kung 24 months to pay naman yung gagawin natin. 30,000 pesos pa din ang utang natin kapeso. 1,534 point, ang sabi nila dito, 0.08 ang babayaran mo sa kanila. Ilagay natin dito at 24 months. Kung makikita mo dito kapeso, 36,817 pero medyo mabigat. Kung kanina 1,1 monthly ang babayaran mo sa kanila, ngayon 1,534. Pero 2 taon na lang kapeso. Tingnan mo ngayon, ang total loan payments mo sa kanila, 36,817. Bakit mo baba? Kanina 39,000, ngayon 36,000. Kasi nakatakas ka kapeso sa 1 taon ng pagbabayad ng interest sa utang mo. Kaya ang kikitain ng MP2 mo ay 4,691 pesos na. Ngayon kapeso, subukan ulit natin. 1,534.08 ihuhulog mo na lang sana diretso sa iyong Pag-ibig MP2 sa loob ng 24 months. Magkano kaya ang kakalabasan yan kapeso? Subukan ulit nating i-compute ha. Hanggang August 2026 ka lang magbabayad. Kasi yun yung comparison natin. Or 2 years ka lang magbabayad. Waiting game tayo hanggang matapos natin yung 5 taon. Pero 2 taon lang tayo nagbayad kapeso. Ang total na nahulog natin, 36,817. Katulad dito sa nabigay natin sa Pag-ibig MP2 bilang kabayaran sa loan natin. Yung dividend income mo kapeso, lumobo ng 11,086 pesos. Ang kinita mo, 47,904 pesos kapeso. Ang utang mo sa kanila, ang total na one-time or monthly amortization mo na 1,534, ilagay natin dito, 24 months kapeso, ang total payment mo ay 36,000 pesos. Dito naman, 47,904. Tingnan mo kapeso ang kinita mo, 11,086 pesos. Pero dito, kung maglo-loan ka pa, 4,691 pesos. So, mas sulit na idiretso mo na lang yung monthly amortization mo sa uutangin mo sa Pag-ibig ng diretso sa MP2 kung ang purpose mo kapeso ay ihulog sa Pag-ibig MP2. O ano kapeso, baka may gusto kang sample computation, just comment down below, or baka may question ka regarding MP2 o kaya naman sa multi-purpose loan, aba, let me know on your comments below kapeso.